Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong Sagmit K2 Rigid Fork. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? So itong K2, isa sa mga K-series rigid fork ng Sagmit. So yung K-series na yan, merong 4 na rigid fork. Yung K1, K2, K3, K4. Yung K1, ito, meron na akong review niyan. Ito naman yung K2. Yung K3 naman, halos same lang din ng K2 pero tapered. Tapos yung K4, pang road bike, 700C. So hinanap ko sa Shopee kung magkano itong K2. Ang nakita ko, nasa 1.8, 2,000, 2.2. May nakita pa akong 2.5 medyo mahal na yung 2.5. Hindi nagmoso ko na lang sana. Out of the box, masasabi ko sa inyo agad, Sagmit quality, napakaganda. Para sa presyo niya, yan guys, smooth weld na siya. Nice. Tapos ito pa, yung sa may bandang dropout, smooth weld din. Wala kang makikitang welding. Although, dito sa may kabitan ng caliper sa preno, ito lang yung merong TIG weld. Okay lang naman, barely noticeable naman, pantay-pantay, saka maliliit. Yung pang ilalim, yung butas dito sa may steerer tube, smooth na siya. Tapos, wala ring TIG weld dito. So, kung napapanood yung mga rigid fork reviews ko, lagi kong sinasabi, yung butas, parang tumbong. Bastos! Huwag kang bastos! So, syempre, itong fork na to, gawa sa alloy. So, magaan na to. Walang bakal dito, kaya wala kang problema sa kalawang. Isa pang napansin ko dito na medyo naiiba kaysa sa K1, isang diretsong blade yung legs niya. Actually, medyo may pagka-aero siya. Medyo mabigat lang siya kaysa sa K1. So, si K1 mas magaan ng konti. Medyo may heft siya ng konti. May konting-konting bigat lang. Dahil nga siguro, ginawa nilang isang buong straight na aluminum tong legs. Hindi na yung panipis. Di ba? So, extra material, extra weight. Yung kabitan ng caliper nito, ang tawag dyan ay post mount. Kung gagamit ka ng 160 rotor, irekta mo lang dyan yung caliper mo. Hindi mo na kailangan ng spacer. Okay, so sa mga nagtatanong kung gaano kahaba yung legs, 16 inches siya. Tapos, yung haba naman ng steerer tube, so almost 9 inches. Tapos, meron din siya ditong kabitan ng accessories. Ayan, yung butas na yan. Sa mga nagtatanong kung pwede ba dyan yung caliper ng road bike, hindi pwede. Kasi iba yung bolt ng pang-caliper. Malaking bolt yun. Hindi yan magkakasya dito sa rigid fork. Okay, so sinabi ko kanina medyo hefty siya ng konti dahil dun sa pagkakadesign ng legs. Okay, di check natin kung gaano siya kabigat. So, ang bigat niya ay around 885 grams. So, check natin yung vibration test ng legs. Ooh. So, nawawala naman agad yung vibration niya, unlike dun sa K1 na talagang gumagano. Para saan ba yung vibration test na yan? Diyan mo makikita kung paano siya mag-react kapag nasa kalsada na. More vibration, ibig sabihin, hindi niya na-absorb yung impact. Kunyari, nalubak ka, rekta agad yun sa kamay mo. Talagang matatagtag ka. Less vibration, mas okay. Okay, so out of the box, final verdict. Sulit ba siya bilhin para sa akin? Oo naman, pwede. Build quality para sa presyo niya, solid na solid, maganda. So yun guys, ang Sagmit K2 Rigid Fork. So kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel.
Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.